Pinambayad ko ang perlas ko sa isang Bombay dahil sa laki ng utang namin. Dahil dito ay, Dear Ate Vine, gusto ko sanang magbahagi ng sarili kong karanasan. Ako po si Jenna, panganay sa 4 na magkakapatid. Ang tatay ko ay isang driver at ang nanay ko naman ay taong bahay. Minsan ay naglalabada ito. Habang namamasada si tatay ng tricycle, ay nabundol siya ng 4 wheels at tinakbuhan ito. Dinala siya sa hospital. Sa private siya nadala dahil iyon ang pinakamalapit. Kaunting delay lang daw ay maaari ng bawian ng buhay ang tatay ko. Pasalamat ako sa tumulong sa kanya, pero sobrang laki ang naging utang namin sa hospital. 100,000 noong panahon na yon ay parang milyon na ang katumbas noon, lalo na sa amin. Halos lahat kami ay asa lang kami kay tatay. Dahil mahal namin si tatay, go lang kami sa lahat ng kailangan gawin sa kanya. Naputol ang kaliwang kamay niya dahil sa tindi ng impact nito, pero pasalamat pa rin dahil buhay siya. Si Buembay, kilala siya na nagpapautang pero malaki ang interest. Umutang si nanay sa kanya at hindi ko alam kung paano niya napapayag si Bombay. Alam ko kasi na mahirap umutang sa kanya. Hindi ko na naisip pa iyon noon. Dahil kailangan ng operahan ng tatay ko. 2 linggo rin siya sa hospital bago ito nakalabas. Dahil si tatay lang ang inaasahan namin noon, ay tumigil muna ako sa pag-aaral ko para makapagtrabaho. Ako ang tumanggap ng labada para meron kaming makain. Si nanay ay umutang panimula ng maliit na tindahan sa harapan namin. Hindi rin kasi siya pwedeng mawala sa bahay. Walang magbabantay kay tatay. Ang 3 kong kapatid ay nag-aaral, kaya ako muna ang pumalit kay tatay sa pagtatrabaho. After kong maglaba ay umi-extra ako sa paglilinis ng bahay. Ang kita ko sapat lang sa pagkain at gamot ni tatay. Pasyensya ka na anak, huminto ka pa sa pag-aaral ulit. Sad ni tatay sa akin. Habang pinapakain ko siya, si nanay naman ang nagluluto. Isip mo na lang na gumaling ka. Huwag mo muna kaming problemahin. Sagot ko na lang. Di naman kami pinabayaan ni tatay kaya hindi rin namin siya pababayaan. 2 buwan ay nakakaraos naman kami, pero nagsisimula ng maningil ang mga pinagkakautangan namin. Baon kami sa utang. Kahit na mag-3 trabaho pa ako ay hindi na kaya. Nakikita ko nang umiiyak ang nanay ko dahil sa problema. Napatingin ako sa pinto nang merong kumatok doon. Pagbukas ko ay tauhan ng barangay na iyon, kasama si Aling Hana. Nagmakaawa muna ako na babayaran ko siya next week. Napakiusapan mo ba si Aling Hana? Tanong ni nanay sa akin. Tumango ako. Opo, pero hanggang next week lang ang binigay niya sa akin na palugit. Sagot ko. Napasa po ng mukha si nanay. Pumunta muna kaya ako ng Manila? Mamasukan muna ako? Tanong ni nanay. Nay, paano naman si tatay? Pumunta ka man ng Manila. Magkano ba kikitain mo doon? 3,000 sa isang buwan? Tanong ko. Paano gagawin natin? Tanong niya sa akin. Hahanap muna po ako ng mauutangan. Sagot ko na lang kay inay. Mga panahon na ito, maiiyak ka na lang dahil sa problema. Pero dahil ako ang panganay, ay wala nang aasahan pang iba. Tulong na lang kami ni nanay para sa pamilya. Maraming kahihiyan ang natanggap namin dahil sa problema. Hindi ko naman sila masabi na intindihin kami dahil sa nangyari sa tatay namin. Pero kailangan rin naman kasi nila ng pera. Marami akong nilapitan. Pero tinanggihan ako. Alam kasi nila na hindi namin kayang magbayad. Last option ko noon ay si Bombay. Tao po. Lakas ng loob at kapal ng mukha ang baon ko nito. Kailangan kumilos para mabuhay. Lumabas si Bombay. Nasa edad 50 na ito. Pero alam ko ay wala itong pamilya. Mayaman ito dahil marami itong negosyo. Isa pa nagpatubuan siya ng pera at mga gamit. At mga pautang pa na malaki ang tubo. Ano kailangan mo iha? Tanong niya sa akin. Pinapasok niya ako. Pinakain pa ng tinapay at juice. Sir, alam ko pong malaki ang utang namin sa inyo. At hindi pa namin napapatubuan ang utang namin. Pero kakapalan ko na po ang mukha ko. Pwede po bang makautang ulit ng 20,000? Inaasahan ko ng araw na yon, tatanggihan niya ako. Dahil sobrang laki ng utang ni nanay sa kanya. Sige, pero lingguhan ang hulog. At ayoko ang sumusuway sa usapan, sagot niya sa akin. Napangiti naman ako dahil kahit papaano, mawawalan kami ng konting isipin ngayong linggo. Pagkatanggap ko ng pera ay agad kong binayad kay Aling Hana. Dahil sa utang ay halos konting tulog na lang ang ginagawa ko para makapaghanap ng pera. Gaya ng usapan namin ay lingguhan kong hinuhulugan si Bombay. Pinapasok niya ako sa bahay niya. Habang kumukuha siya ng pagkain, ay napansin ko ang linis ang bahay niya. Sir, buti kahit na may edad na kayo ay kaya niyo pang maglinis ng bahay. Puri ko. Hindi, umuupa ako ng tao para maglinis sa akin tuwing umaga. Sagot niya sa akin. Para sa akin nakapos sa pera, parang naging opportunity ang narinig ko. Baka po pwedeng ako na lang. Kahit yung sweldo ko ay bayad ko na lang sa utang ko, wika ko kay Bombay. Kaya mo pa ba? Balita ko hating gabi ka na umuwi.
Sagot niya sa akin. Opo, kaya ko pa po. Saka mabilis naman po ako kumilos ang sagot ko. Noong araw na hulugan ko siya, ay nagkatrabaho na ako. Yung panghulog ko sa kanya linggo-linggo ay makukuha ko sa paglilinis ng bahay niya. Noong una ay okay lahat. Nakakaya ko naman ang hirap. Hanggang nagkasakit na ako dahil sa sobrang pagod. Inay, pasensya na po nagkasakit pa ako, wika ko kay inay. Wala kang kasalanan. Magpagaling ka na lang, sagot sa akin ni nanay. Hindi na ako nakapagtrabaho kay Bombay at kumuha na siya ng bagong kapalit ko. Hindi na rin ako makahulog sa kanya dahil sa sapat na lang sa pagkain ng sweldo ko. Ikatlong linggo na ito, wala akong dalang pera sa bahay ni Bombay. Hapon na ito, dahil ngayon lang ako natapos maglaba. Pinangbili ko ng gamot ni tatay at pagkain namin, baon pa ng mga kapatid ko. Nahihiyaman ay ayoko naman baliwalain si Bombay. Pumasok ako sa bahay niya, gaya ng dati pinagmerienda niya muna ako.